Hello guys, magandang araw. Welcome back to my channel. Ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo ang ibang features sa developer option para alam nyo kung ano ba ang mga ibig sabihin nito at kung para saan ba ang mga ito. Kaya guys, panoorin nyo to hanggang dulo para maintindihan nyo. I feel the gravity pull and it keeps me away. Ngayong araw na to guys, ituturo ko sa inyo kung ano ba ang developer option at kung para saan ang mga features nito. Tara guys, wag na natin patagalin pa. Ngayon guys, punta tayo sa settings ng ating mga smartphone. Then tap nyo yung My Phone guys. Then scroll kayo pababa guys, hanapin nyo yung build number. Then tap nyo ng 7 times guys para lumabas yung developer option. Dito sa baba, guys, may nakalagay na no need. You are already developer. Ibig sabihin, guys, na-activate ko na ang developer option. Then scroll kayo uli pababa, guys. Hanapin nyo yung system. Then tap nyo yan, guys. Then dito sa pinakababa guys, dito nyo makikita ang developer option. Tap nyo yung developer option guys. USB debugging. Ang USB debugging guys, ito ang kailangan i-on mo pag gusto mo reconnect yung smartphone mo sa laptop o PC. At isa pa guys, kunyari na boot loop. Yung smartphone nyo, pag naka-on to, di kayo mahihirapan ipaayos ang mga smartphone nyo. Second, mobile data always active. Ang mobile data always active guys ito. Ang kailangan nyo, kunyari naglalaro ko ng online games, tapos naka-wifi kayo, pwede nyo to gamitin. Kasi pag naka-open to pupunta yung internet sa mobile data nyo kapag mahina ang wifi nyo. At siya nga pala guys, kailangan naka-open ang mobile data mo at wifi para effective to yan. Ang purpose niya guys. Third, Wi-Fi scan throttling. Ang Wi-Fi scan throttling guys ay isa rin ito sa pinakamahalagang features, ang developer option, at kailangan mo rin to i-on. Ang purpose naman nito guys ay para lumakas ang sagap ng iyong Wi-Fi nang sa ganon kahit malayo ay kaya sumagap ng Wi-Fi.
ang inyong mga smartphone. Fourth, show taps. Ang show taps guys, ito naman, ang isang feature sa developer option na mahalaga rin kasi sa pamamagitan ng features na ito ay malalaman mo kung sira na. Ang touchscreen iyong mga smartphone, pag ginamit mo ito, tapos mag-touch ka sa screen ng iyong smartphone at hindi ito tumugma sa tinuch mo, ibig sabihin, sira na ang touchscreen ng iyong smartphone. Fifth, animation. Ang animation guys ay isa rin to sa pinakamahalaga nating malaman kung ano ba. Ang maitutulong nito sa mga di pa nakakaalam guys ito, yung nagpapabilis sa ating mga smartphone at naiiwasan din ito na mag-lag. Ang mga smartphone natin, kailangan lang natin ito ilagay sa tama. Ang animation na to guys ay suggest ko lang sa inyo off nyo ito, kagaya ng window animation scale, transition animation scale, at animator duration scale. Lahat yan guys off nyo. Isa pa makakatipid din kayo dito ng RAM. Sixth, don't keep activities. Ang don't keep activities guys ay ito naman, yung nagko-control sa mga ino-open na mga apps sa background ng ating mga smartphone. Kunyari, maglalaro kayo ng games at umalis kayo dito, automatic isasara siya at pag in-open nyo uli, babalik kayo sa umpisa ng iyong games. Seventh, background process limit. Background process limit, parang don't keep activities din to, pero ang pinagkaiba lang nila guys. Ang background process limit ay pwede mong limitahan. Ang nakalagay sa background mo, kung gusto mo isa lang pwede. Basta ikaw na. Ang bahala kung ilan, pero may limit lang siya hanggang 4 lang. Pero guys, nire-recommend ko sa inyo, ilagay nyo na lang sa no background processes, nakatulong din kasi to para makatipid ka ng RAM at battery. Salamat guys sa panonood, sana makatulong sa inyo ang video na ito. Siya nga pala guys, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Salamat sa inyo, pagpalain tayong lahat.